Okay, so magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At dahil bagong taon ngayon, Happy New Year sa inyong lahat. Bagaman nung isang araw pa tayo nagbabatian. So this is the first midweek online Bible studies po natin sa taong 2024. Welcome Ate Tess at salamat at kasama namin kayo ngayon. So before we start, I i-recognize muna ang bawat isa sa atin na nandito ngayon. At nandito po ito yung mga kasama natin, si Ate Erlinda, ang aking may bahay, si Ate Jollibee at si Kuya Arcel, at si Kuya Jonas, si Ate Karen. Okay? At yan. At meron pang isang humahabol, Yan, si Brother Steven at si Ma'am Vicky, si Ate Tess. Yan. So, madami-dami na po tayo. Pwede na tayo magsimula at sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. So, bago po tayo magsimula, Brother Steven, naririnig mo ba ako? Yan. Apo, Pastor. Can I request you to lead the prayer? Okay po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa oras ninyo pong binigay sa amin. Salamat po sa bawat isa Panginoon na nakasama po dito sa aming first midweek Bible study for this year Panginoon. Dalangin po namin na ingatan niyo po ang bawat isa. Gabayin niyo po ang aming pastor sa kanyang pagpapahayag na inyong salita. Salita niyo lamang po ang marinig at hindi po sarili niyang salita, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at sa gabi ito, Panginoon, sana sa aming pag-aaralan ay maitanim po namin ito sa puso at isipan namin upang lumago sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Give us connection, Panginoon, stable connection, Panginoon, na sa ganun tuloy-tuloy ang aming pakikinig na inyong salita, Panginoon. At yun naman po, Ama, binabalik ko po lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. So, muli ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na once again, we're able to have our Bible study online, Medyo nung 2 buwan, nagpahinga po tayo. 2 linggo ng Disyembre, nagpahinga po tayo. So, kung nagpe-pray ng mga pag-aaralan po natin all throughout this year 2024 ay samahan nyo rin po ang manalangin sa mga pag-aaralan po natin. This opening year, ito pong ating pag-uusapan ay isa sa napakahalagang paksa o mga paksa na magandang simulan sa pagsisimula po ng taong ito. Okay? So, alam ko marami sa inyo nakakita na po yung ating paksa na na-share ko po doon sa ating page at na-share ko din po sa ating GC. At so ito po papakita ko sa ating screen. At ito po ay may kinalaman sa tinatawag po natin na what we believe and why we believe it. Okay, ito yung ating team. Okay, hindi ko alam kung hanggang kailan natin matatapos ito, but we will be working on in this study sapagkat alam niyo, di ba, meron po tayong statement of faith at marami siguro ang nakakabasa sa inyo, but we did not take time to really study each of the statement of faith. Bagaman siguro iniisip natin na yun yung paniniwala namin, pero mahalaga ang ating paniniwala ay naiintindihan natin. Amen po ba? Okay? Hindi tayo basta naniniwala, bagkos ang ginagawa natin, anong dahilan bakit natin pinaniniwalaan ito? What is our basis? Okay? At upon doing that, nagkakaroon tayo ng kumbaga ng magandang substance sa ating pananampalataya.
Kasi mahirap kasi yung mga paniniwala natin, maaring tama. Pero baka naman kaya ka naniniwala dahil nasabi ko na lang o wala ka namang paliwanag, wala naman tayong naiintindihan. So, my objective in this series of lesson is to put a content on what we believe. It is not just a statement. The statement of faith must be understand and meron dapat itong magandang kumbaga substance to justify bakit natin ito pinaniniwalaan. Okay, so kaya itong series na ito ay tumatalakay sa ano ba ang ating pinaniniwalaan at bakit natin ito pinaniniwalaan. Okay? So ngayong gabi, ang una-una sa pinakang basic and very foundational sa belief natin sa church ay tatalakayin ko. Pagkat naniniwala po ako na kapag ito ang meron tayong kumbagay agam-agam o meron tayong kumbagay hindi tama ang pag-unawa natin, maaring ang ilang mga paniniwala natin ay maapektuhan. Okay, so ibig sabihin, ito ay parang mga pasimulang bagay na maglalatag sa atin o doon sa mga ibang mga paniniwala natin. Okay? So, I hope naintindihan niyo po yung aking introduction. Amen po ba mga kapatid? Okay? Yan. So, what is the first belief na gusto ko pong talakayin sa inyo? Actually, I remember yung last session namin kila Brother Arcel, I talk about this, at kung natatandaan ni Ate Job at Jollibee, nag-usapan namin ito. Ito yung naging paksa namin. Ito yung unang paniniwala na gusto kong ipaliwanag sa inyo, yung the Holy Bible is the Word of God. Okay, that is a simple phrase or statement, pero ano bang nakapaloob dyan? Okay? Ano bang sinasabi natin pag sinasabi nating the Holy Bible is the Word of God? Okay? Ano ba ang content nito na dapat nating maintindihan? So alam niyo, doon sa ating statement of faith, kung binabasa po niyo pag linggo at kung mayroon kayong kopya, nakalagay po doon sa ating statement of faith na ganito ang nakalagay. Ano ho? We believe that the Bible is inerrant, close parenthesis, infallible, verbally inspired, close parenthesis, word perfect, and preserved providentially, kept, Word of God. Okay? So, yun ang ating paniniwala. Merong tatlong mahalagang bagay dyan sa belief natin. Ayan. Naniniwala tayo na dahil ito ay salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabi nating inerrant or inerrancy or infallible, without errors. Walang mali sa salita ng Diyos. Or otherwise, kung may mali sa salita ng Diyos, hindi na po ito magiging katulad na lang natin siya. Okay? So, ibig kong sabihin, pag sinabi nating Bible, okay, walang mali sa Bible. Amen po ba mga kapatid? Pag nakakita tayo ng mali, lumalabas na ang Bible ay hindi naman gagaling sa Diyos. Siya na ngayon ay ginagawa ng tao na maaring dahil ang tao subject to errors. So, yan ang ibig sabihin ng inerrant. Okay. Bagaman, alam niyo maraming mga skeptics. Ano yung mga skeptics? Naghahanap sila ng butas o pagkakamali sa Bible na parang sinasabi nila, parang ganito, may mali o may kontra-kontra. Pero yun mga kritisismo lang nila o di kaya yung tinatawag nating pag-atake nila to discredit the inerrancy or infallibility of the Scripture. Pero we stand na ang salita ng Diyos ay walang kamalian. Sapagkat kapag may kamalian ang salita ng Diyos, it will jeopardize, kumbaga magiging hindi matibay ang ating pananampalataya sapagkat masasalig ang ating pananampalataya sa mga salitang mayroong mali.
eh hindi po tayo naniniwala sa ganun. Okay? Pangalawa, you notice na verbally inspired. Okay, mamaya tatalakayin ko yung salitang verbally inspired. Ibig sabihin, yung salita na ginamit, yung word na ginamit, saan ba galing ito? How perfect is this? Okay, mamaya may papaliwanag ko po yan. And you notice the word preserve. Okay, na i-preserve ng Diyos ang kanyang salita. Kasi kung mapapansin po ninyo, no, ang kanyang salita is pagmula pa sa pagmula pa kay Adan at Eva, 'di ba? Nagsalita na ang Diyos 'di ba? At the time of creation. So kung titingnan ninyo, good evening Brother Dwight, kung titingnan ninyo, napakalayo na nung narating na salita ng Diyos hanggang sa panahon natin. Libong mga taon na. Okay? Bakit nakarating hanggang sa atin? That is the providential act of God preserving His word. At sinabi naman niya na His word will abide forever. Okay? Now, ilang mga talata na sumusuporta po sa ating paniniwala in regards with the inerrancy, verbal inspiration, at saka yung providential preservation of the Word of God. Halimbawa, katulad po nitong sinasabi dito na salita ng Panginoon, in Psalms chapter 12, sabi dito, the words of the Lord are pure words as silver, tried as fortunate of earth, purified 7 times, thou shalt keep them. O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Diyan pala sa talatang yan, makikita nyo na yung tatlo sinubok, yung purity, that speaks of the inerrancy of the Word of God itself, okay? At sinasabi dyan yung thou will keep them, O Lord, and thou shalt preserve them from this generation. Okay? Tapos, sabi din dito sa Isaiah chapter 55, for as the rain cometh down and snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it bring forth the bud, that may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Take note of that, Sino po ba nagsasalita dito? Ang Panginoon. Amen po ba? Anong sabi niya? The word is coming out from his mouth. Okay? Galing mismo sa kanyang bibig. Okay? Kaya lang ito, anthropomorphic expression po ito. Wala naman literally talagang bibig ang Diyos. Okay? Pero ginagamit po ito para maintindihan natin, though wala siyang literal na bibig, God is speaking, meaning the word is coming directly sa kanya. Parang ako, nagsasalita po ako sa inyo ngayon, yung sinasabi ko mga salita galing sa akin, okay? Yun yung pag binako ko yung bibig ko, galing sa akin yung salita, okay? Now, ang sabi diyan, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which is I please, and it shall prosper in the things whereso I sent it. So, napakaganda ng katotohanan ng salitang ito, no? Ang salita ng Diyos, okay, na galing mismo sa Kanya, na kapag ginamit mo o sinalita mo, ang sabi diyan, it will not return unto me void, sabi ng Panginoon. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Pero yung salita niya, sabi diyan, will accomplish which I please. Kaya alam niyo, yung salita ng Panginoon, magaganap sang-ayon doon sa kung anong kagustuhan niya. And it shall prosper in the things where I sent it. Okay? Kung sino mang hahawak, kung saan ipapadala, there will be, kung makikita niyo yung salitang may magaganap, kaya makikita ninyo na kapag ang salita ng Panginoon ay nasa buhay natin o dinala natin, mayroong mga pagpapalang dinadala ito. Sapagkat mayroong gustong mangyari ang salita ng Panginoon. Kaya, kung ito salita lang ito ng tao, hindi po ito magiging ganito. Tama po ba mga kapatid? Kung ito yung salita lang ito ni Pastor Louie, it would not bring something. It would not bring difference. Pero dahil salita ito ng Diyos, ay mayroon pong nagaganap. Okay?
Kaya nga, yung salita niya, pag sinabi niya, magaganap yun. Ano pa? In Psalms 119, verse 140, sabi dito, thy word is very pure. Okay? So ito yung word natin sa inerrancy. May purity, walang error. Kasi kapag may error ang salita ng Diyos, hindi na siya pure. Therefore, thy servant loved it. Okay? And tayo bilang mga mananampalataya at lingkod ng Panginoon, dapat we love the word because of its purity. Amen po ba? Minsan nakakalungkot tayo, minsan na humahanga tayo sa mga salita at sinabi ng mga tao. Pero minsan di natin na-appreciate ng malalim ang salita ng Diyos. Dapat ganun tayo mga mananampalataya kasi mas makikita ninyo na walang mali sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Okay? So ano ba? Sabi pa sa Psalm 68 verse 11, sabi po dito, the Lord gave the word, great was the company of those that publish it. I like this word, nagbibigay ang Diyos ng kanyang salita, at great was the company of those that publish it. Tinignan ko ito sa ibang mga version ng Bible, great was the army of those that publish it. Ang nakalagay, anong ibig sabihin nito? Kahit nag-iisa kang tao, pero dala-dala mo ang salita ng Diyos, ang kakampi mo ay napakamakapangyarihan. Amen po ba? Na ang Bible, kapag dala-dala mo at ipinapangaral mo ang Ebanghelyo, you are on the side of a powerful God. Okay? So, kaya nga, totoo yun, the Lord gave the word and great was the company of those that publish it. Kaya kahit nakikita mo isa lang ang nangangaral, pero ang nasa likod nito ay ang makapangyarihang Panginoon. Higit pa sa makapangyarihang mga sundalo, okay? Na ang ginamit lang dyan, parang poetic na sinasabi na great was the company or army, those that publish it. Okay? So, yan yung ilang mga sumusuporta doon sa ating view. Okay? Dito pa, sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 23, kung mapapansin ninyo, being born again, not of a corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So makikita ninyo dyan, yung dalawa doon sa pinag-uusapan natin, that the Bible is what? Siya ay infallible, inerrant, kasi hindi siya corruptible. Okay? Sabi nga ng Bible, we are being born again not by a corruptible seed. Okay? Yung nasisirang binhi. Rather, we are born by the word of God, which is an incorruptible. So, ibig sabihin, ito ay walang kasiraan. Okay? Walang error. At sinasabi din dito yung kanyang providentially kept, okay, or preserved, which liveth and abideth forever. So, yung mga talatang yan ang nagsusuporta sa nakalagay doon sa ating statement of faith. Ngayon, alam nyo, bukod doon sa pag-unawa sa ating statement of faith, siguro yung inisip natin, kung pinaniniwalaan po natin, Pastor, ang Biblia ay ganyan, so, ano-ano ang mga mahalagang bagay na nakapaloob dito na dapat nating maintindihan na magpapakita sa atin paano dumating itong salita ng Diyos sa atin. So, ito yung gusto kong bigyan ng diin at pansin. Okay? Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen nga po or thumbs up? Yan. Okay, yan. Amen. Okay. So, I hope na naiintindihan niyo po. Okay. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Okay? Things we need to understand about the Bible or the Holy Bible that we have. Okay? Yung banal na kasulatan na mayroon tayo. Okay? Na ginagamit at bagay na dapat na maunawaan natin. Ngayon, unang-una na dapat nating maintindihan na ito. Yung number 1 is revelation. Kaya po meron tayong Bible kasi ang Diyos ay nag-reveal
ng kanyang sarili at nagsabi ng mga katotohanan. Okay? So the starting point, the reason why we have this Bible, it all begins with what we call revelation. So ano bang definition ng revelation? Ang revelation ay has to do with the communication of truth that cannot be otherwise discovered. So ibig sabihin, lahat ng mga katotohanang nalalaman natin at naiintindihan natin sa panahon natin ngayon, ay hindi po ito na-discover natin. Okay? Rather, ito pong mga katotohanan ito na-reveal ng Diyos. Ibig sabihin, ipinahayag niya. Paano po ito nangyayari? Halimbawa, God has revealed Himself in nature. Ha? Anong ibig sabihin? May talata sa Bible, sabi dito in Psalms 19 verse 1. Alam niyo, sabi dito, the heavens declare the glory of God and the firmament show it is handiwork. Sinasabi ng Bible, ang sangkalangitan ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang nature pa lang, ang kalikasan pa lang, ay nagpapahayag na mayroong Diyos, nagpapahayag na kung saan na itong Diyos na ito yung kanyang mga gawa. Okay? So, by nature, God revealed Himself. You notice also that God revealed Himself through history. Okay? Mapapansin ninyo na do maraming mga sabihin natin hindi naniniwala sa Diyos, but they cannot deny the fact that in history ay nakalagay ang Diyos. Kaya nga alam ba ninyo yung salitang history? Alam niyo yung salitang history? Alala ko na one of my Bible college professor sa Old Testament history, ang pinakamaganda daw definition ng history ay His story. Okay? So, ang history is God story. Sabagat ang Diyos ay nasa kasaysayan. He revealed Himself. Okay? Magmula pa ng likhain ang sanlibutan, ang tao, God is always present. Okay, nandun ang Panginoon. Hanggang sa panahon natin yan. In every part of history, in fact, hindi rin pwedeng tanggihan natin na ang ating Panginoong Jesucristo is the one divides the time, yung, di ba meron tayong BC? Okay? Ano yung BC? Pakitype nga, may nakakaalam ba sa inyo BC? Before Christ. Before Christ, di ba? So, that is before Christ. Ano naman po yung AD? Meron ba kayong AD? After the Yan. Tama. May nag-type dito, Anno Domini. Ano ibig sabihin ng Anno Domini? Okay. Anno Domini. Okay, that is a Latin word ng ibig sabihin ay days of the Lord. Okay? Or year of the Lord. Okay? Na kung saan, yung lahat sa panahon niya, pag ginamit mo yung AD, kinukonsider na araw o taon ng ating Panginoon. Okay? Kasaysayan yan. Hinati niya yung kasaysayan. So, bakit hindi natin may tatanggi ang Diyos? Nasa kasaysayan siya. Ang Diyos din ay nasa konsensya ng tao. Morally speaking, ang tao meron siyang tinatawag na moral conscience. So, meron siyang kakayanan na sa kanyang pagkasilang, he has a knowledge of good and evil. Bakit? Dahil ang tao ay mayroong conscience. Who created the conscience? Ang ating pong Panginoon. Okay? At higit sa lahat, mapapansin po ninyo, God revealed Himself to chosen servant. Pumili siya ng mga tao na kinausap niya at ginawa niyang lingkod. Nandyan na po yung mga, halimbawa, yung patriarch. Sino po ba yung mga patriarch? Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Yan, yung mga patriarch. Di ba mapapansin nyo, si Abraham, nakaraang linggo, di ba, mensahe ko, kinausap siya ng Panginoon, di ba? So God revealed Himself, okay?
si Jacob, si Isaac. Tapos pagkatapos ni di ba ang Panginoon nakipag-usap din sa pamamagitan ng tinatawag nating mga hari, okay? Like David, at marami siyang kinausap na mga hari. Tapos God chose people like prophets. God revealed himself to the prophets kasi may mga pinasasabi siya, yung mga propeta nun, kaya maraming namatay na propeta because they are God's spokesperson. Pag may hatol lang Diyos, sasabihin nila, di ba? Tsaka mabigat ang dinagdaanan ng mga Old Testament prophets like si Jeremiah, known in the Bible as the weeping prophet, sapagkat galit na galit sa kanya yung ang hari na kung saan nagpa-prophesy siya. Sa panahon naman ng ating mga ng Panginoon ay God revealed himself to the apostles, okay? Siya ay nakipag-usap sa mga apostol, okay, like si Apostle Paul, at may mga ginamit siya na lingkod na sumulat ng banal na kasulatan, yung Testament. So kung mapapansin niyo, God revealed himself. At siguro ang pinakamaganda na mapapansin niyo, sinabi ng Bible na revelations niya is when he revealed himself to his Son. Okay? Sino yon? Ang ating Panginoong Kristo. At if you have your Bible with you, di ba may sinasabi po dito sa Hebrews chapter 1. Okay? Hebrews chapter 1. Na nakalagay po dyan, mga kapatid, verse 1, na nakalagay dyan, God at sundry times and diverse manners spake in times unto the fathers, yun yung mga patriarchs. And then by the prophets, yung sinabi yung by the prophets, hath in this last day spoken unto his Son, whom he hath appointed heirs of all things, by whom also he made the worlds. So, yung pinakamagandang makikita yung anyo ng revelation ng Panginoon is when he revealed himself through his Son. And then, mapapansin din po ninyo sa mga writings, God revealed himself. That's why, kung mapapansin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, ang Bible na mayroon tayo ngayon, ang salita ng Diyos na ginagamit natin, ay kapahayagan ng Diyos. Amen po ba? So, ito po ay revelations ng Panginoon sa atin. Ngayon, mayroon pa po bang darating na mga revelations? Okay, kasi pag may mga darating pang revelations, kung mapapansin po ninyo, ito yung nagiging issue sa revelation. Kapag minsan, mayroon tinatawag na extra revelation. Yung extra revelation, may nagsalita pang iba. Like, alam niyo ba yung mga Mormons? Yung Mormons, alam niyo yung Mormons, yung the Church of the Latter-day Saint. Naniniwala sila na hindi natapos dun sa Bible lahat yung iglesia ng Panginoon. Kaya nagkaroon sila ng Book of Mormon sapagkat naniniwala sila sa huling araw, mayroon pang mga isinulat. Which is hindi natin tinatanggap kasi maraming kontra doon sa mga sinulat sa Book of Mormon na nakakontra sa Bible. We stand that the last, message of God na sinasabi niya para sa church ay itong Bible na meron tayo. Wala nang extra revelation, at kung merong lalabas diyan, susuriin natin, at kadalasan po makikita po ninyo na yung mga sinasabing extra revelation kontra na sa Bible. Okay? So, now, yung revelation, kaya ako pinapaliwanag, napakahalagang substance po yan ang paniniwala natin sa pagiging salita ng Diyos ng Bible. Nagsimula ito sa pahayag ng Diyos. Amen po ba? So kung walang ipinahayag, wala po tayong Bible. Okay? At nililinaw ko sa inyo na yung ipinahayag galing mismo sa Diyos. Siya mismo pala ang may plano. Okay? Para maipahayag ang kanyang salita. Okay? Kaya nga may nagtatanong ito, sa second point ko i-discuss, ito, punta tayo sa pangalawa, yung inspiration. Okay? So, kung may revelation, na ang ibig sabihin ng revelation is kinakailangan na ang Diyos ay nag-reveal in
history, nature, people, conscience, meron namang isang mahalagang punto sa pag-aaral ng Bible, yung inspiration. Anong ibig sabihin nito? Has to do with the recording of truth. The Spirit of God moved upon men to write the 66 books of the Bible. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kung ang Diyos ay nag-reveal, plinano din po niyang ipasulat ito, yung ni-reveal. Amen po ba? Ano kayang dahilan kung bakit ipinasulat ng Diyos? Sa tingin ninyo? Do you have any idea? Bakit po kaya hindi lamang ini-reveal, kundi ipinasulat niya pa? Okay? Do you have any idea? Bakit kaya kinakailangang hindi na lang sinabi ng Diyos, pero ipinasulat niya, plano niya ipasulat? Pag ipinapasulat ng Diyos o pinare-record niya, ang ibig sabihin nun, inspiration po yon. Okay? So, ang sagot po dyan, kung nag-iisip kayo, at kung tama inisip nyo, sapagkat ang mga taong kanyang pinahayagan, tandaan nyo, ay mga mamatay po ito. Kahit sabihin natin, nung unang panahon, mahaba at maabot ng ilang taon, may daang taon pa yung mga tao, pero itong mga taong ito is subject to physical death. Tama po ba? Ay isipin ninyo, no, kung ang Panginoon ay nagsalita sa isang tao, hindi ipinasulat ng Diyos. Di pag namatay siya, yung kanyang sinabi, ay wala na makakaalala. Tama po ba? Bawa, nagsalita ang Panginoon kay Moises. Ang daming isinulat ni Moises. Alam niyo po ba na si Moises ang nagsulat ng unang 5 aklat saan? Sa Bible. Ano yung aklat na yon? Yun yung tinatawag nating Pentateuch. Ano yung Pentateuch na yon? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Isipin niyo kung si Moises, sinabi lang ito sa kanya, pero hindi ipinasulat ng Diyos, anong malalaman natin pag namatay siya? Tama o ba? So the very purpose of God in inspiration is that it needs to be record, okay? So that the recording can be passed to the next generations of people. Kaya hindi nakapagtataka na nakakaabot sa atin siya. Okay? Now, anong sabi ng mga talata? Ang sabi po dito Acts 1:16, men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. Okay? So ano sinasabi po ng banal na kasulatan dito? Yung fulfillment, okay, na kung saan ang salita ng Panginoon ay nandoon sa tinatawag nating katuparan na kasi sino ang nagsalita na ginamit po dito? Nagsalita si David, di ba? Mouth of David. Pero bakit siya nakapagsalita ng ganito? Dahil ito sa Espiritu, dahil ito sa Diyos. So, ang nangyari ay ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nagsusulat nito. Kaya marami pong naisulat si David, di ba, sa Salmo. Pero kanya ba yon? Kanya bang sarili yon? Hindi po kanya yon. Yun po ay galing sa ating Panginoon. So yan ang nagaganap pag nung ginawa ng Diyos yung inspiration. Yung mensahe ay galing sa Diyos, pero yung nagsasalita o maaring nagsusulat, ito po ay galing sa Panginoon, yung mensahe. Hebrews 10:15-17, sabi po dito, whereof the Holy Ghost also is a witness for us, for that he had said before, this is the covenant that I will make with them those days, said the Lord, I will put my laws into thy hearts, and in their minds I will write them, and their sins and iniquities will I remember no more. So ano yung ginagawa ng Diyos dito? Siya ang naglalagay sa mga pinili niyang mga tao, lingkod, isusulat niya sa kanilang mga puso, ilalagay sa kanyang mga bibig. Pero kaninong mensahe? Sa Diyos po ba o sa tao mismo? Di ba sa Diyos? Nakapagsulat sila ng law. Nagsulat si Moises ng law, ng 10 Commandments. Di ba? Yung ba galing sa kanya? Hindi po yung galing sa kanya. Tapos, 1 Peter 1:21, for the prophecy came not in all time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. This is the
the inspiration. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung inspiration is God is talking, revealing Himself to these people, telling a truth, and then He allowed them that this truth to be written or to be recorded, na isusulat ito. Naintindihan niyo po mga kapatid? Amen po ba? So, ito yung mahalagang substance ng paniniwala natin sa Bible, di ba? O salita siya ng Diyos. Pero mahalaga maintindihan natin na ipinarecord niya itong salitang ito. Okay? At ito ngayon ang kumbaga pinagkukuhanan natin, nagagamit natin. Okay? Now, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness. Okay. So yung word dyan na inspiration, ang word na ginamit dyan is theos nuptos. Okay. Nang ibig sabihin, God-breathed. Di ba? Pagka tayo nagsasalita, naglalabas tayo ng hininga. So sinasabi ng Bible dito, lahat ng kasulatan, magmula doon sa lumang tipan, ay nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon. Na ang ginawa naman, isinusulat naman, na isulat itong mga kasulatang ito ng mga tao. Na may nagtanong nga bakit daw tao ang ginamit ng Diyos? Kasi minsan, di ba, may mga tao, di ba, na hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos kasi gawa lang ito ng tao. Di ba, mayroong mga ganong paniniwala? Well, logically, sabi nga, kung iisipin natin, parang may punto, pero kung gagamitin din natin ng the same logic, natural. Kasi, sino po bang babasa ng Bible? Tao po ba o hayop? Di ba? Iisipin natin by logic, di ba? Siyempre, ang babasa ng Bible ay ang babasa ng Bible ay tao. Di, natural, it is logical that God would use people. Okay? Yun ang tamang logic doon. Kung ang babasa nito ay hayop, di, imposible namang ang gagamitin ng Diyos ay tao. Hindi magkakaintindihan ng nature ng language nilang dalawa. Diba? So, minsan sinasabi din ng mga tao na gawa lamang naman ito ng tao kaya hindi natin pinaniniwalaan. Ginawa ito ng tao, isinulat ng tao. Bakit pagdating kasi sa Bible, parang may pagtutol agad ang tao, pero sa ibang mga bagay, marami din namang ginawa ng tao na tinatanggap natin, like yung mga reference book na ginawa ng maraming mga sa pag-aaral. So pagdating lang sa Bible, very exclusive na ayaw nilang tanggapin na galing ito sa Diyos. Pero ang katotohanan, we are using the same logic, di ba? Ito ay tinatanggap natin, ang Biblia ay tinatanggap natin, okay? Dahil kahit tao ang ginamit, ang salita ay galing mismo o mensahe nito ay galing sa Diyos. So, yan po yung kahulugan ng tinatawag nating inspiration. Okay? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Okay? Yan. Amen. Okay? Amen. So, naiintindihan po ninyo kasi ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko yan ng substance. Kaya hindi basta pinaniwalaan natin ito ay salita ng Diyos ito. Hindi. Kaya pala ito salita ng Diyos kasi nag-reveal ang Diyos. Okay? Pangalawa, ipinarecord niya yung kanyang inireveal na katotohanan. Okay? At ito yung pangatlo. At dito muna ako magtatapos kasi mahirap natin biglain ng biglang-bigla ito. Yung pangatlo, yung tinatawag nating so ito muna, i-conclude ko lang yung dalawa. No? So, revelation has to do with the communication of truth that cannot be otherwise discovered. Inspiration has to do with the recording of the revealed truth. Okay? So we can have revelation without inspiration as been seen in many and godly people in the past. So, kung mapapansin po ninyo, it goes together. Okay? May mga time na ang Diyos, halimbawa, nagpapasulat na lang, direkta na ipinapasulat niya,
na sinasabi sa mga tao yung mga gagawin o mga katotohanan ng sinasabi ng Panginoon. Ngayon, punta tayo dito sa pangatlo and siguro ikakat ko muna dito. So, dahil ang Bible, mga kapatid, ay nireveal ng Panginoon at ipinasulat niya ito, at ang sabi ko nga sa inyo, ang purpose niya ay para kung namatay na yung mga napagsabihan niya, yung mga writings ay makakaabot sa susunod na henerasyon. At ito ay maiingatan sa pamamagitan ng tinatawag na providensya niya. Okay? So kahit anong pag-uusig sa Bible, by the providence of God, the word of God abides forever. Ito yung pangatlo, yung authority. Okay? Authority. The Bible carries with it the divine authority of God. Kung ang salita ng Diyos, at yun naman ang posisyon natin, ang salita ng Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos, may authority ito. Okay? Amen po ba mga kapatid? Pag sinabi nating authority, ano ibig sabihin yan? Ibig lang sabihin ito, we need to be subjected. Okay? Sabi niya, the Bible carries with it the divine authority. Divine authority. Hindi man authority, ha? It is binding upon man in his mind, conscience, will, and his heart. So, ibig sabihin, pagka binasa mo ang salita ng Diyos, okay, may authority ito sa'yo. Okay? Sakop nito ang tumatakbo sa isipan mo, sakop nito ang konsensya mo, sakop nito ang kalooban mo at ang puso mo. Okay? Hindi pwede na ang salita ng Diyos ay parang pandagdag lang. Hindi. Pag mali ang puso mo, katulad ng nakaraang lesson natin, di ba, I started talking about yung Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, and who can know it? Minsan nakala ng maraming tao kung anong nararamdaman ng puso nila, yun ang masusunod. Hindi. Pagdating sa salita ng Diyos, marami tayong mali, ang authority ay salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi susunod ang salita ng Diyos sa gusto natin. Amen po ba? Hindi magbibend ang salita ng Diyos sa mga gusto natin. Tayo ang magbibend sa authority ng salita ng Diyos. Sabi pa dito, it is binding saan din? Sa creed, yung sa mga pamantayan ng tao, mga kredo ng tao. Sa church, okay, are all subject to its authority of the scripture. God has spoken, we must submit to it. Alam nyo ako, magiging tapat ako sa inyo. Ano? Ang pastor ho, bagaman minsan sa ibang simbahan at sa ibang pastor, naririnig nyo pag nagagalit ang pastor, sasabihin na, ako'y may authority sa inyo. Ako, magiging tapat ako sa inyo, ang pastor ninyo walang authority sa inyong buhay. Naintindihan niyo po ba ako? Wala po akong authority sa inyo. Binigyan ako ng Diyos ng kapamahalaan na pangalagaan kayo. Pero yung aking authority, kung sasabihin may authority, ay hindi talaga galing sa akin. Okay? Kaya minsan nakakatakot na pag sinabi ng pastor na ako may authority over you, and if that is being used wrongfully, he will abuse his member and control the member. And that is something that not biblical. Ito po ang palagi niyong tatandaan para wala tayong magiging problema sa simbahan. The only final authority ng buhay natin, personal man at sa church, Bible. Amen po ba mga kapatid? Andaan dyan hindi ang salita ni pastor. Hindi ang salita ni Kuya Jonas. That's not the final authority. The final authority is the word of God. Ngayon, halimbawa, minsan may mga taong nagtatanong, Pastor, ito bang dapat namin gawin? Ano bang masasabi ninyo? Ngayon, dapat kung nag-advise, nagsalita ang pastor,
dapat ang advice niya galing sa Bible. Amen po ba? Hindi ka pwede mag-advise na tuturuan mong kawan mo, ang advice mo, personal experience mo. Hindi naman ikaw ang authority nila. Tama po ba? Hindi ako pwedeng magturo sa kawan o sa tupa, sa iglesia, ng aking ituturo ay base lamang sa sarili kong kaalaman o naranasan o experience. Hindi po pwedeng ganun. Ang kailangan ng church, tandaan nyo ang kailangan ng church ay yung salita ng Diyos at iyon ang authority nila. At naniniwala ako, kapag yan naintindihan ng miyembro, ang authority na yan ay ang salita ng Diyos, okay, hindi mahirap sa pastor ang namakitang ang mga miyembro sumusunod. Ha? Pagka ang mga miyembro sabihin natin minsan pasaway, hindi naman naiwasan yun. At ang palaging nakikita lang nila yung pastor, alam nyo kung saan may problema sila doon sa pag-intindi ng salita ng Diyos. Because kung ang sa buhay mo, ang Bible ay final authority ng buhay mo, iaayos mo yung buhay mo di ba? Susiriin mo yung buhay mo. Kaya ngayon, salita yan ng Diyos walang kapangyarihan ng salita ng sariling salita ng pastor kung hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ako naniniwala na nasundan nyo ang salita ng Diyos. Mas hindi mahirap sa iglesia, sa mga manggagawa ang magpatuloy kung ang mga kawan ay sumusunod sa salita ng Panginoon. So ano ang magiging responsibilidad ko? Responsibilidad kong ipaalala sa inyo ang salita ng Diyos na yun yung final authority ninyo. Pag kailangan ninyo ng gabay, ang isasagot ko sa inyo, salita lang ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So tatandaan ninyo, ako, I don't have any power over you. I don't have any authority. It is only God and His Word has the authority. Pag ako bilang pastor namamahala sa inyo, hindi yun dahil may kakayanan akong mamahala. Dahil hindi ko yung magagawa kung hindi sinasabi ng Diyos na gawin mo iyan. Okay? So the authority that I have, if ever I have authority, is not my own. It is God's authority. Kumbaga, nasa ilalim lang yung Kaya lang minsan, kung bakit minsan hindi ko ginagamit yan salitang may authority. Marami kasing pastor ginamit yan ay napapagsamantalahan ng kawan. At mangyayari kayo pagka magkakatulad kayo ng mga kulto. Mga kibuloy na estilo. Na darating ang araw, siya na lang ang papakinggan ninyo, hindi na kayo magbubuklat ng Biblia. Mapapahamak na ang kakaluluwa ng marami sa atin. At ayaw ko pong mangyari yan sa inyo. Remember na it is revealed truth, it is recorded truth, and it has authority. Okay? So, dito lang po muna magtatapos ang ating pag-aaral. So, tatlo pa lang po ito. Meron pa po ito natitirahin. Continue po itong pag-aaral na ito. So, as I post this part of the lesson, marahil baka meron po kayong mga questions, anything that you'd like to ask, na gusto ninyong sabihin at baka meron kayong comments. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen po ba? And I hope na naging blessing po sa inyo ang ating pag-aaral. So, sa next meeting po, i-discuss ko kasi yung Pastor, dahil sabi mo yung inspired, yung abangan nyo ito kasi mahalaga, maintindihan nyo ito. Yung po bang ginagamit nating Bible ngayon, okay? Like yung King James, kasi King James na ginagamit natin. Are you referring to that? Yan po ba yung sinasabi yung inspired or ano po bang dapat na yung maintindihan? So abangan nyo po yun sa susunod na pag-aaral natin. So marami kasing mga naguguluhan sa bagay na yan. So yung bang mga ginagamit natin mga Bible, ito ba yung tinutukoy mo dito sa pag-aaral na ito, Pastor? So, yan. Yun ang ating pag-aaralan. Good evening, Kuya Mar.
Welcome. Baka po meron kayong tanong o tayo ay Kuya Mar, ano yan, papanoorin mo na lang yung mga unang part ng lesson na to. Patapos na kami. Na-miss ka namin kanina. Okay? So, okay, alas 8 na, walang gustong magtanong eh. Ha? At yan. Kung wala pong magtatanong, by the way, bago ako mag-closing prayer, let me remind you, this coming Sunday, we have our Lord's Table, okay? So maghanda na po tayo sa ating Lord's Table this coming Sunday. And also yung mga YP natin, they will have their, yung ating, yung elections of officers ng ating mga YP. And also, nire-remind ko din po, we have our first gospel hour on this coming Sunday, 4 o'clock. Okay? So, magkita-kita tayo. At January 30 naman, yung ang meeting po ng officers. Okay lang, Kuya Mar. Makakahabol ka pa naman yan. Panoorin mo na lang yung mga na-discuss namin dito. Okay? So, siguro po, kung wala po kayo namang itanong, ay next time, kung ano pwede po nyo ihabol yung mga tanong na yan. So okay, sa tayo po muna yung manalangin at bago tayo magpaalaman sa isa't isa. Lord, salamat po sa iyong biyaya sa amin, sa iyong patuloy na panguna at pagpapala at sa mga aming diniscuss, Panginoon. Alam namin napakahalaga ng nito sa substance ng paniniwala namin sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at kayong patuloy na manguna at tumabay, Panginoon. Purihin po kayo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid at thank you very much po sa inyo. At yan, pakibukas naman po ang camera so that I could make a screenshots. Yan. Yan. Para naman meron tayong yan. Si Kuya Jonas. Nasa bahay ka na ba, Kuya Jonas? Iba na yung background mo eh. God bless po, Ate Edith, Kuya Aldin, Ate Tess, Mami Vicky, Ate Erlinda, Kuya Steven, Ate Jobs, at saka si Arcel, at si Kuya Dwight, at ang aking may bahay, at si Ate Karen. God bless po sa inyo. At pwede na po tayong magpaalam. Okay, pwede na tayong Okay, God bless po, Kuya Mar. Habol mo na lang. Manood ka na lang. Okay, popos ko to. God bless. Okay. Okay. God bless po.